Yes, hello, good day katambay. Dito na naman tayo sa aking channel, no? Sa mga hindi pa subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga bago nating videos at mga topics na pag-uusapan, ano? So for today, we're going to talk about the US visa. Ano ba yung procedures? Ano ba yung dapat gawin prior kumuha ng US visa sa mga first timer, no? Lalo sa mga first timer kasi usually sa first timer naman sila mahigpit yung mga consuls dyan, mga consular officer dun sa first timer sila kalamitan naghihigpit. Pero kung ikaw may record na ilang US visa ka na nakakuha sa kanila, ilang renewals na, medyo madali na lang para sa'yo, hindi ka na hassle at hindi ka na mahihirapan. So hit the subscribe button below and the notification bell. Tara, start na tayo. Usapang US visa. So US visa means primary document na requirement para enter ka ng US territory, pa-join or sa mga pasampa, tsaka sa mga may biyaheng US routes, required nila yan. Yan ang una-unang hanapin. Sa bagay, ang pagkakaalam ko pwede ka naman din makasama sa vessel na may biyaheng US, pero hindi ka pwedeng sumampa sa US territory nang wala kang US visa. Siyempre pang transit mo yan kahit sa bansa naman diba? Requirement nila yan talaga, lalo sa mga shipping company. Ano mo rin yan, bentahin mo rin yan sa'yo kung meron ka ng US visa, lalo na may US visa ka na tapos completing documents mo, for sure yun sa pool ka, makakasampa ka agad sa ibang company kasi yun yung hinahanap nila, yung may US visa na. So ano ba yung visa seaman or US visa or C1/D? Ayun yung visa para sa atin seaman. Parang sa NBI meron din visa seaman na for seaman na NBI. How to apply visa? Siyempre, kailangan mo yung visa application. Bago makakuha niya, dapat magbayad ka muna ng $160 o i-convert mo yung $160 sa peso, Philippine peso, around 8,160 mga ganyan. Pero nung dati kasi nung time ko, naka US visa ko 4,000 lang So yearly parang nagdadagdag yata sila, naging 4,000, naging 4,500 hanggang so on and so forth hanggang sa year 2019 yan na 8,000 na. So meaning to say may possibility na maging 10,000 or 10,000 na higit. Kaya hassle pagka bumagsak ka ng US visa, malaking pera So ayun na tayo, number 1. Tapos complete mo yung non-immigrant visa electronic application na which is kalamitan binibigay din ng company yun. Tapos i-schedule mo na yung appointment mo, pero usually yun sa mga ganyan pare ko nakakatambay yung company na yung magpa-process niyan
ikaw na yung magpipill up ng application form, ibibigay mo sa kanila, tapos ipo-forward nila lahat ng supporting documents mo, ayusin nila, tapos manghihingi na lang sila ng additional na requirements sa'yo kung ano yung kailangan para sa filing mo ng US visa. Tapos yung ang alam ko dyan yung ano yung picture, kailangan mo rin yan ng picture, mga passport size yata, hindi ko na ma-update. Pero iano ka naman ng ano ng company mo kung ano yung requirements. Basta yun, yung application form, passport at least, yung passport, original passport, tapos yung photocopy ng passport, information details na photocopy, ganun din sa Siemens book. Photo mo dapat ano yung recent lang, no? Hindi yung mga sinaunang picture mo pa. Tapos yung sa Siemens book, yung information page, ganun din sa passport, copy rin na information page. Tapos mga additional documents mo, yung ganyan, i-assist ka naman din ng company mo kung ano yung requirement eh. Ano nila siya. Tapos dun ka na sa ano, sa bawa na may schedule ka na no ng US visa, which mas as possible katambay dapat. So US visa no, dapat ko na una dyan is yung attire. Magbago mo tayo ng attire. Formal. Formal attire. So yun, wag kong makalimutan, dapat dyan una-una pare ko yung attire. Dapat ano, formal no, mga typical casual, basta anything na may kwelyo. Mas maganda polo shirt. Yan, yan ang unang requirement yan. Tapos pag nandun ka na sa araw ng ano ng application mo, supposed to be dapat yung attire. Yan, attire mo pare ko, titignan mo dapat ganito, formang konyo. Formang konyo dapat. Tapos pangalawa, huwag ka nang magdala ng gadgets. Pasok din sa gadgets na yan, amigo, para ko is yung una-una cellphone, MP3, yung mga ganyan ba. Wag na wag, kahit anything na ano na electronic, basta gadgets, wag mo nang balakin. Pagtiisan mo na, isang araw lang naman yan eh. Pagtiisan mo na, wag mo nang dalhin, wag ka nang sumugal. Pero kung talagang hindi maiwasan, pwede naman, kaso nga lang yung cellphone mo, isusurrender mo yan dun sa, meron dyan yung parang locker na inuupahan, babayaran mo yun 20. Pero ako hindi ko na ginawa kasi baka mamaya mapalitan o mawala pa yung gadget mo, di ba? Kaya tiis-tiis na lang. Tapos be on time. Be on time. Pag sinabing be on time, migo, huwag kang magpapakalate. Huwag kang magpapakalate. Huwag mong gagamitin yung attitude natin na Filipino time. Huwag na huwag. Okay na tayo dito. Attire, gadget, be on time. Tapos, pag nandun ka na sa ano, sa console, siyempre interviewin ka na, no? Dapat magbaon ka rin ng ano, ng basic knowledge. Pag sabing ano ba yung basic knowledge? Basic knowledge in your position applying for. Kasi itatanong din nila yan sa'yo kung ano yung trabaho mo. Yung mga ganun ba? Supporting documents are only may be the factors of the consular officer will consider in your interview. So meaning to say, yung sa documents mo, ano yan, isa lang yan sa factor na pagbabasihan nila sa'yo pagka in-interview ka nila, no? Dahil talagang gigisahin ka nila dyan, lalong-lalo na pagka unang kuha mo pa lang. So
So ano ba dapat din gawin pag nandun na, pag in-interview ko na? Dapat Migo, tandaan mo rin, katambay, yung kontrata. Yan, contract. Bakit contract? Kasi kasama din yan sa documents na i-attach ng company. So sasabihin ng consort sa'yo, what is the purpose of for your entry in the US territory, ganyan. Hindi sasabihin mo naman ikaw, I will go only for the US to be on the to pick up by my agent for transiting the vessel and joining the vessel, ganyan. Basta ganun na. So as much as possible, yung contract mo, Migo, re-reviewin mo yan. Kasi bakit? Diyan naka-indicate yung address, agent. Address ng agent mo, hindi yata maintindihan. Address agent. Tapos kung asan yung barko nyo, tatanungin din. Pero swertihan lang din kasi nung time namin nandiyan pa yung egay na yung egay na consul, no? Yung consular officer yun, medyo strict yun, mahigpit talaga, daming binagsak sa amin nun. Tapos yung pangalan ng barko mo, yan, kasi mga naka-indicate lang din sa contract mo, titignan mo yun. Tapos yung job description mo, kung sasampa ka as OS, ratings officer, yung mga ganun ba, mga basic information regarding about you, kung ano yung mga trabaho mo sa barko. Para ang ina-avoid kasi nila dyan, pare ko, yung mga jump ship. At lalong lalo na pag tinanong ka, do you have any relatives in the United States? Kung meron, di sabihin mo. Kung wala naman, di sabihin mo rin. As much as possible, try to avoid telling lies. Bakit nyo iiwasan niya? Kasi makikita rin nila sa system yan. Habang ini-interview nila kayo dyan, nakikita nila yung profile mo, no? Nagpo-profiling sila dyan. So hindi mo pwedeng i-deny na kung may relative ka, ganyan. Parang matitrace nila yan sa system nila, di ba? Do not present any false information or documents, fraud or misrepresentation of yourself that will be or maybe will result as a permanent visa ineligibility, no? Mga ganun ba, may chances na talagang makancel yung yung application mo ng visa, so habang buhay pa. Tsaka ang chances mo pagka bumagsak ka ng US visa at tambay, hindi ka basta-basta makaka-reapply. So meaning to say, meron pa silang, hindi ako nagkakamali, Migo, 3 months para maka-reapply ka ng visa. So medyo madugo, no? Mahigpit, ganun ang labanan dyan sa kanila. Yun. Kaya yung mahirap dyan pag bumagsak ka, hindi ka basta-basta makaka-reapply sa kanila. So may pahiyang ka ng 3 months. Hindi ko sure kung 3 months or something, basta mga ganun eh. Hindi ka basta makaka-reapply. Parang may allowance pa. So yun, sa contract mo, babasahin mo rin, intindihin mo rin mga basic informations, mga gross tonnage, ganyan, name of the agent, kung saan naka-atraka yung barko, yung mga ganyan. Tapos as much as possible, avoid telling lies. Be confident enough to represent yourself, diba?
O kung wala ka rin naman ano eh, kung ano, wala ka rin naman masamang intensyon, di ba? Ang pinunta mo lang dun para makuha mo yung US visa, no? Para makapag ano ka ng ano, makapag-apply ka ng US visa sa kabila. Yun. Tapos mas maganda i-practice niyo yung ano, one question, one answer. 'Di ba? Kung answerable ba naman siya ng yes or no, 'di ba? Para i-avoid niyo na yung ano, yung the less you talk, the lesser chances of makapagsalita ka ng ano na ikasasama para sa iyo, 'di ba? Kung ano lang ang itanong nila, yun na lang din ay sagot mo. Yun. Tsaka nung yung time ko kasi ano eh, talagang gisado kami. Yung first time ko nag-apply sa kanila, talagang na-champo na dun sa may egay, 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 and another one. Egay. Na babae. Talagang aside sa ano, sa basic informations ko, yung mga documents ko, profiling niya, no, talagang hindi sa isa kung ano yung purpose ko, bakit ako kukuha ng US visa, ganyan, ganito, ganyan. Tapos ano, nagano siya na meron pa siyang ano, parang bookshelf. Doon siya nagkuha-kuha pa ng ano, ng mga libro. Tapos nagano pa, nagtanong pa sa akin sa subjects, no. Kasi nung time ko ano, puro kami kadete, lima kami. So sa 5 kadete, bukod tanging ako lang yung nakalusot. Yun, pasalamat na rin ako. Pero yung time na yun, ang nag-grant sa akin, ano lang, few months lang. Hindi ko, ano, parang ano lang din eh. One eternity later. Five years. Hindi, yung pangalawang kuha ko na pala yun, yung 5 years. Pero yung una ko, ayun o, 1 year lang. Yung unang kuha ko. Pero pasalamat pa rin ako dahil nakalusot, diba? Ayun o, 1 year. Ito yung una ko, 1 year. 1 year. Ayan. 1 year lang. Ito pa yung dating passport ko, college. Tapos yung renewal ko nung pangalawa, ano, ito na, bali 5 years. Dito pa lang ako nakakuha ng 5 years na. Yan. Tapos, ano ko na lang din sa inyo para bigyan kayo nila, para pa sa renewal, hindi na kayo kaming bisahin, ganyan. Kasi every time na meron kayong, ano, na biyaheng US, meron kayo nito, landing permit. Yan. Baliktad. Ito pala. Yan. So may landing permit kayo. So every time na lalabas kayo kahit saan, ito yung sa custom immigration, no, sa US Coast Guard, border protection, tatatakan nila yan, no. Yan. Kada pasok nyo, kung anong year, kung anong month, tatatakan nila yan. Maganda, iipit nyo na lang din sa passport nyo pagka mag-apply kayo ng panibago. Mag-apply kayo ng panibago. Ito kasi magre-renew pa ako eh. Yan. Ngayon yung kasi yung validation ng passport 10 years na. So mag-apply ako ng panibago. So ayun nga. Be on time. Yan. Basta review nyo lang din. Tapos be confident enough. Even though you cannot express yourself as fluent in English, as much possible, try to communicate. Then prior talking to the consul, you should be you should relax as much as possible. Take a deep breath. Ayan, tapos yun na, makipag-usap ka na. Tapos no unnecessary movement, as much as possible. Look eye to an eye, diba? Huwag kayong mga palingalinga na gano'n, ganyan. Parang simple ano lang din yung imagine niyo na lang din yung ini-interview ko ng ng mga company
mga kumpanya, mga shipping company, yung mga principal owners, 'di ba? Usually ganun, 'di ba? You talk to you in English, hindi naman pwedeng Tagalog. So sanayin niyo rin makapag-communicate ng English. Pero kung hindi talaga kaya, try to express yourself, 'di ba? Yung kasama ko nga dati, brum 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 pa to, may demonstration pa siya eh. Yun, pero nakalasot din yun, no? Nakakuha rin siya ng US visa. Good thing, no? Na is confident enough to express himself sa consul, tapos kung ano yung tinanong sa kanya, sinagot din niya. Yun, kasi ngayon 8,000 it's a huge amount of money, di ba? Lalo na pagka wala ka pansakay. Yun, bali share ko lang din sa inyo, yun, no? Yung pero yan, tandaan nyo, kaya mga ganyan lang. Yung kalimutan na maging confident kayo, tapos avoid unnecessary movement, tapos be on time much as possible, agahan nyo pa rin, diba? Kasi pagka na-late kayo dyan, wala na, cancel na yung nyo, cancel appointment. Pag cancel na appointment, pag na-cancel na appointment mo sa nambagsak, balik ka rito, amigo. Yan, balik ka dyan, katambay. 3 months. 3 months. Oh. Paano ka pa nun kung talagang urgent ka na? Pinapa ng company mo yan, edi nga.